Ngayon, iniranggo ko ang mga pinakamahusay na kotse para sa 2026 sa industriya mula sa maliliit, katamtaman, malalaking luxury at sports car. Batay sa iCars.com na siyang nagtipon ng koleksyon na ito ng 330 milyong sasakyan sa buong industriya at kung paano nila niranggo ang mga ito. Kapag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, tibay, tatag, pati na rin ang depreciation, lahat ng ito ay napakahalagang mga salik para mabigyan tayo ng kabuuang score mula 1 hanggang 10. Madalas, hindi ako sumasang-ayon dito. Tutok lang kayo. Simulan na natin. Maikli ang buhay para magmaneho ng boring na sasakyan. Ang una ay ang mga maliliit na kotse at kasama dyan, nasa ikatlong pwesto ang Mazda 3 na may score na 8.7. Narito ang Mazda 3 hatchback na may score na 8.7 at sang-ayon ako. Sa tingin ko, dapat mas mataas pa ang score nila. At tingnan mo, hindi ako lubos sa sangayon dahil Honda Civic hatchback ang number 1. Alam naman natin ang kalagayan ng Honda. Magandang 2L na makina nila, pero yung 1.5 na ginamit nitong mga taon ay madalas nagka-problema sa head gasket at paghahalo ng langis at gasolina. Hindi ko talaga kayang sang-ayunan yun. Palaging kilala ang Honda Civic sa pagiging maaasahan, pero malaki na rin ang inunlad ng Mazda. Based sa karanasan ko at ng mga kaibigan at pamilya ko na may modernong Mazda, talagang napaka-maasahan ng mga ito. Gayunpaman, maganda pa rin ang pagpili mo. Ang pangalawa, ang susunod naman, syempre, ay ang pinakamahusay na luxury na maliliit na sasakyan. Pangatlo, Mercedes-Benz C-Class. Mayroon akong C-Class at sa tingin ko, hindi ito dapat kasama sa listang ito. Alam mo, pagdating sa mga luxury na maliliit na sasakyan, marami namang produkto hindi lang mula sa Lexus, pati na rin sa BMW, masasabi kong mas maaasahan pa kaysa sa Mercedes. Hindi ko maintindihan bakit 8-3 ang ranking nito. Tapos Lexus IS300 ay 8-4. Hindi na rin makukuha ang mga yan sa 2026, natira lang mula nakaraang taon. At ang Lexus IS350 ay number 1 sa ranking na may 8.4. Sa 10 sumasang-ayon ako dyan dahil ang Lexus IS 350 ay may 3.5 litrong V6 na makina. Sobrang maaasahan. May port at direct fuel injection kaya walang problema sa carbon. Halos walang issue, matibay ang transmission at laging gumagana ang electronics. Matagal nang gamit ang mga makinang ito kaya sang-ayon akong deserve nila ang number 1. Yung iba, nagpapalit-palit lang. Susunod, ang top mid-size na mga kotse. Pangatlo sa listahan ang Hyundai Sonata na may score na 8.1 sa 10. Hindi ako sigurado kung sang-ayon ako, pero sige, ang Toyota Camry ay pangalawa na may 8.1 sa 10. At ang nangungunang pwesto ay ang Honda Accord na may 8.7 sa 10. Ngayon, pagdating sa pagiging maaasahan, kung pagiging maaasahan lang ang pag-uusapan, panalo ang Camry. Pero tandaan, kasama rin dito ang mga tampok at tibay. Kasama rin dito, alam mo na, ang tibay sa paglipas ng panahon at ang pagpapanatili ng halaga sa merkado. At masasabi ko, sa totoo lang, mukhang talagang maganda ang performance ng mga Honda. Kaya doon natin marahil nakikita ang ilang mga pagbabago at pagbuti pagdating sa halaga ng Honda kumpara sa Toyota. Kahit ganon, mas pipiliin ko pa rin ang Camry. Hindi ko rin pipiliin ang mga yon dahil mas gusto ko ng luxury na sasakyan. Kaya sa pinakamahusay na luxury mid-size na mga kotse, pangatlong pwesto, ang ES250 ay may 7.7 sa 10. Hindi ko alam bakit pangatlo yon, lalo na kung titingnan ng una. Pag-uusapan natin yan mamaya. Pangalawa, ES350 sang-ayon ako, 7.7 sa 10. Sa totoo lang, maari mo pang ilagay yon ng bahagya sa mas mataas na pwesto. At ang number 1 sa overall ranking ay ang Mercedes-Benz E-Class na may 8 sa 10. Ngayon, sa E-Class, nagsisimula ang lineup ng Mercedes at gusto ko talaga ang E-Class. Pero hindi mo talaga masasabi na pagdating sa kaligtasan, tibay, tagal ng buhay at pagpapanatili ng halaga ng E-Class ay malapit man lang sa Lexus ES350. Oo, bahagyang mas maganda ang karanasan sa pagmamaneho, kaya nakakakuha sila ng dagdag na puntos at espasyo. Pero sa karamihan ng pagkakataon, Mercedes-Benz talaga, bukod sa pagmamaneho, lahat ng ibang aspeto ay napupunta sa mga produkto ng Lexus. At alinman sa mga lumang Lexus ES, 350. Na sa totoo lang, ngayong taon sa 26, ililipat na sila sa modelong mas nakabatay sa hybrid platform o electric platform. Bagong disenyo ang kotse ngayong taon, pero sa kabila nito, mas pipiliin ko pa rin ang Lexus ES kaysa ang E-Class Mercedes. Susunod naman ang pinakamahusay na malalaking kotse. May Nissan Maxima, tayong pangatlo na may 7.4 sa 10 at Dodge Charger na may 7.7. Bakit kaya nakasama pa ang Charger sa listahan? Di ko maintindihan. At ang nangungunang pwesto ay ang Toyota Avalon na may 8.2 sa 10. Sang-ayon ako, ang Avalon ay parang walang buhay at para sa matatanda.
Hindi ito ang pinakakapanapanabik na produkto ng Toyota o Lexus. Sa totoo lang, may iba pa akong kotse na gusto pero hindi ko na pag-aawayan. Mukhang matibay naman talaga yan. Medyo maputla at boring, pero ang Toyota Avalon ay talagang maasahan. Susunod ang pinakamahusay na malalaking luxury car. Ito, sigurado, sang-ayon ako sa number 1. Buong puso, yan din ang number 1 ko. Sang-ayon ako dyan. Pero bago tayo makarating dyan, ang pangatlong pwesto ay Porsche Panamera na may 7.6 sa 10 ayon sa iCars.com. Mercedes-Benz S-Class naman ay may 7.8 sa 10. Sige, pwedeng pagtalunan yan, pero alam mo, basis sa nakikita natin dito, siguradong nahuhuli ito kumpara sa nangungunang pwesto ang Lexus LS500 na may 7.8 sa 10. Ngayon, napansin din namin na ang LS500 ay may parehong 3.4 litro na twin-turbo V6 na madalas nating naririnig na may negatibong balita tulad ng sa GX500 at 50 sa LX600 at sa Toyota Tundra. Nakakaraos pa rin at mukhang walang malaking problema. Gustong-gusto ko ang LS500, isang napakagandang kotse. Nakakalungkot lang, mamimiss ito dahil isang production year na lang ang natitira. Sa 26 hihinto na ang produksyon, kaya bilhin nyo na habang meron pa. May special edition na ipapakita ko sa susunod na video. Talagang isa ito sa mga dapat mong tingnan. Ngayon, ayon sa iCars.com, ang pinakamahusay na sports car ay ang Subaru BRZ na may 8.2 sa 10. Hindi ako tututol dyan. Ang BRZ at ang GR86 ng Toyota ay halos pareho lang ng produkto. Parehong magagandang pagpipilian. At pwede kang mamili sa dalawa. Pareho silang may flat 4 na makina at manual na stick shift. Kaya gusto ko sila. Magaganda sila. Tapat at abot kaya. Ang Ford Mustang Coupe na may 8.5 sa 10 ay pumapangalawa sa listahan ng pinakamahusay na mga sports car. Pagdedebatehan ko yan at sasabihin ko kung bakit mamaya. Number 1 sa listahan ng pinakamahusay na sports car at sang-ayon ako rito ang Mazda MX-5 Miata na may 8.7 sa 10. Maasahan, masaya gamitin at tapat ito. Sa totoo lang, kailangan lang ng konting makeover pero maganda talaga ang kotse na ito. Una, sa pangalawang pwesto, ilalagay ko ang Toyota Supra. Mas gusto ko pa ito kaysa Mustang. Pero maganda rin ang Mustang, tapat at masaya, lalo na at may manual gearbox pa. Kung makuha mo ang GT o Dark Horse na V8, gusto ko talaga mga yon. Kaya maganda talagang pagpipilian. Pero yan talaga ang gusto ko. Sunod, pinakamahusay na luxury sports cars. Gustong gusto ko ang kategoryang ito. Mahilig talaga ako rito. Pangatlong pwesto ay nakuha na convertible na Porsche 911 na may score na 9.1 sa 10. Ngayon, sa halos lahat ng sports car, ang 911 ang may pinakamagandang value. Walang makakatalo sa 911 pagdating sa pagpapanatili ng halaga nito. Kaya dadako tayo sa pangalawang pwesto ng 911 Coupe na may score na 9.2 sa 10 ayon sa iCars.com. Pareho ang drivetrain, pero mas maganda ng kaunti ang value retention ng coupe, kaya mas mataas ito sa ranking. Pwede mo rin itong pagdebatehan buong araw. Kung may $120,000 o $130,000 ka, saan mo ilalagay ang pera mo? Porsche 911 o Z06 Corvette? Sagot sa ibaba, gusto kong marinig opinyon nyo sa komento. Ang top spot ay nakuha ng Chevy Corvette na may score na 9.5 sa 10. Ngayon, ligtas na ba ito? Oo, mas mabuti na. Dati, may mga problema. Transmission, tagas, issue sa quality at pintura. Alam mo na yan. Mas gumanda at sumikat na ito. Sa totoo lang, madaling mahalin ang Corvette, lalo na ang bagong C8 Corvette. Gusto ko sila at na-drive ko na iba't ibang klase. Gusto ko talaga ang bagong Corvette dahil number 1 siya sa IC cars, di ko naku-questionin yun. Sa tingin ko, pagdating sa sulit at pagpapanatili ng halaga, mas maganda ito kaysa sa 911. Pero kung pag-uusapan lang ang depreciation, siguro mas okay ang 911. Pero pagdating sa gasto sa maintenance at pagpa-service, lamang ang Corvette kumpara sa Porsche 911. Mahal mag-alaga ng Porsche, lalo na ang insurance, pagkumpuni at service nito. At sa totoo lang, nagbabayad ka talaga para makaranas ng ganito. Ang susunod naman, syempre, ay ang mga pinakamahusay na convertible. Syempre, gusto nating lahat na convertible dito. Tamang-tama para sa panahon. At ayon sa IC Cars, binigyan nila ang Ford Mustang convertible ng 7.3 sa 10. Sige, ayos yan. Maganda, pakinggan. Ang mini convertible naman ay may 7.9 sa 10. Oo, produkto yan ng BMW.
At ang Mazda MX-5 Miata ay nakakuha ng 8.7 sa 10 dahil napakasimple at madaling alagaan ang sasakyang ito. Mura ang pagpapaservice, mura ang pagpapalit ng langis, maliit ang preno, mura ang gulong. Sobrang dali lang talagang mahalin. Sang-ayon ako sa usapan tungkol sa convertible. Susunod, pag-uusapan ang pinakamahusay na luxury convertibles. Ang pangatlong pwesto ay Audi S5 na isang convertible 7.8 sa 10 at ang pangalawa ay Chevy Corvette na may 8.6. At ang Porsche 911 convertibles 9.1 sang-ayon ako. Kasunod sa listahan ng top wagons ay ang Mini Clubman. Walang ranggo, ang Kia Soul 7.5 sa 10. At ang Subaru Impreza ay nakakuha ng 8.0 sa 10. Alam mo, hindi na talaga ganun kasikat ang mga wagon ngayon. Halos gusto ko yung pagdebatehan. Alam mo, kung lalayo na talaga tayo, paano naman ang RS6 Avant? Ibang klase, ibang uri ng sasakyan talaga. Yun ang paborito ko sa bagong mga modelo. Narito ang mga pinakamahusay na luxury wagons na nabanggit ko na dati. Ang Volvo V60 ay may score na 7.6 sa 10. Ang Porsche Panamera ay may score na 7.9 sa 10 at ang Mercedes-Benz E-Class ay nakakuha ng 8.2 sa 10. At muli, malamang pipiliin ko yon o ang RS6 Avant muli ng Audi na sa totoo lang ay marahil ang aking numero 1. Doon ko siguro ilalagay at ibababa ang Mercedes. Sa totoo lang, malamang hindi ko isasama ang Volvo V60 sa listahang yon. Pero maganda at kakaiba ang kotse. Gustong gusto ko rin ang itsura nito. Mukha itong sporty at parang maliit na hot rod. Kadalasan hindi ito napapansin kaya hindi ko ito agad isasantabi. Malalakas ang mga kasama nito dito. Ang susunod ay ang pinakamahusay na mga kupe. Pangatlo ay ang Dodge Charger na may 7.9. Ang Subaru BRZ ay may 8.2, halos pareho ng Toyota GR86. Pwede mo na ring isama yon. Ang Ford Mustang ay may 8.5 sa 10. Pwede na rin yon. Pwede namang pagdebatehan yon. Maraming magagandang produkto ngayon sa merkado. Sa totoo lang, mas gusto ko pa ang Nissan Z-Car kaysa Ford Mustang ngayon. Gusto ko ang Z-Car, lalo na ang Nismo ngayon na may manual gearbox na ngayong taon. Sa tingin ko, maganda talaga ito. Ang pinakamahusay na luxury coupes, A5 sa coupe format, 8.0. Porsche 911 Coupe Siam, 0.2 sa 10. At ayon sa ecars.com, ang Chevy Corvette ay nakakuha ng 9.5 sa 10. Kaya naman, magagandang kasabayan, magagandang kotse. At muli, hindi ako makakatutol dyan. Magandang pagpipilian ang Corvette. Magandang pagpipilian din ang 911. Pwede kang magpa-toss coin para magdesisyon. Pero mas sulit talaga ang halaga ng pera mo sa mundo ng Corvette, lalo na kapag pumasok ka sa Z06. Hindi masyado sa base na Stingray, pero sa Z06 meron kang serious performance flat plane crank, 5 tuldok 5 V8 na may dual clutch gearbox. Grabe, ang 911 ay may mabigat na kalaban sa Corvette na yan, lalo na sa Z06 na format, kaya sang-ayon ako dyan. Ngayon, sa top hatchbacks, kamusta ang Volkswagen Golf? 8.4 sa 10. 8.4 sa 10, sige. Gusto ko ang GTI. Gusto ko rin ang Golf R. Alam mo yon, masaya at medyo maanghang na mga hatchback. Yun ang mga pipiliin ko. Sunod sa pila, pangalawa, hindi rin ako sang-ayon. Gusto ko sanang ipalit ang pangalawa sa una. Pero ayon sa IC Cars, ang pangalawa ay napunta sa Mazda 3 hatchback na may 8.7 sa 10 at ang number 1 ay nakuha ng Honda Civic hatchback na may 9.0. Mas pipiliin ko pa rin ang Mazda 3 kaysa Honda Civic. Pero alam nating mas mabenta talaga ang Honda tulad ng Toyota dahil sa reputasyon nila. Matagal na silang nandyan at madaling mahalin. Honda, hindi ka pa rin magkakamali, pero yung 1.5 na makina nila, di maganda. Mas gusto ko pang tingnan yung iba nilang drivetrain kasi di rin naman kahanga-hanga ang CVT nila. Kung saan ka man makakakuha ng base na 2 litro o, alam mo na, yung iba pa nilang mas malalakas na makina, syempre, mas maganda pa nga kung makakakuha ka ng manual at iwasan mo na lang ang CVT ng tuluyan. Doon ako pupunta pagdating sa Civic. Alam mo ba, ito ang pinakamagagandang luxury hatchback. Ang Audi S5 ay 8.0 at ang Audi A5 Coupe, tinatawag nila itong 8.0. Parang hatchback din siguro ito, pero sige, tuloy tayo sa pinakamagagandang subcompact na kotse. Ngayon, interesante ito. Sa panahon ng pag-aalala sa presyo ng gasolina at pantitipid, mahalaga talaga ito. Sabi ng iba, iiwasan ko na lang ang lahat ng mamahaling kotseng ito. Pipili na lang ako ng mga simpleng kotse. Marami na ring lumapit sa akin at nagsabing, Mark, may Mustang o Corvette ako. Masaya gamitin tuwing linggo, pero kailangan ko ng murang sasakyan para araw-araw.
Yung murang pang araw-araw na kotse, ito ang mga pinakamahusay na subcompact. Ito yung maliliit, compact na kotse na mahirap talunin. Mura silang bilhin, mura ang maintenance at matipid sa gasolina. Pangatlo, ang mini hardtop 4-door na may 7.8. Hindi rin ito kasi mura i-maintain dahil gawa ito ng BMW. Yung mas bagong Cooper S na yon ay may B48 na. Kaya hindi mo na dapat masyadong alalahanin ang reliability ng mga luma. Dahil simula noong 2014, ipinakilala na nila ang B48 sa Cooper S. At makukuha mo na lahat ng mas magagandang makina na inaalok ng BMW, pati na rin ang dual clutch gearbox na available na ngayon. Mas maganda na ang mga kotse mula 2014, 2015 pataas, kaya iyan ang dapat mong hanapin. Pero based sa bagong datos, pangatlo lang sila sa ranking. Ang Kia Rio ay may 5 pinto sa 7.9. Oo, malamang iiwasan ko yan. Naririnig niyo na siguro ang tungkol sa mga sunog at mga sauna at ilan sa mga problema sa makina. Siyempre, may rodno, namamatay bigla at nasusunog sa tabi ng kalsada. Marami na akong video tungkol dito, pero hindi ito ang pakay ko ngayon. May mga taong gusto pa rin sila dahil cute daw. Medyo kakaibang disenyo. Sa totoo lang, alam kong bahagi na ng nakaraan ng Tita 2 na makina at umaabante na ang panahon. Nag-improve na sila, pero di ko pa rin basta pagkakatiwalaan ang sasakyan na to. Number 1, ang Chevy Spark na may 7.9. Ang IC Cars ang gumagawa ng listahang to, hindi ako. May mga Versa Note at iba pang cute na maliliit na sasakyan din. Hindi ako sigurado kung sasang-ayon ako. Pipiliin ko na lang ang Mini sa listahang to. Ito ang una kong pipiliin kasi masaya siyang gamitin. Parang nasa riles magmaneho at matipid sa gasolina. Ang bagong henerasyon ng mga powertrain ng BMW ay medyo maaasahan, kaya mahirap itong pasinungalingan. Ang pinakamahusay na luxury subcompact na mga kotse, heto na. Pangatlo ay ang Audi RS3. Alam mo, para sa akin, ito siguro ang aking numero 1. Sobrang mahal ko ang RS3 dahil sa turbocharged na 5 silindrong makina nito, naglalabas ng halos 400 horsepower. Alam mo, may double clutch gearbox ang kotse na yan. Dati pwede rin manual, pero napakaganda at mabilis talaga. Parang mini Lamborghini ang tunog. Gustong gusto ko to. Meron silang, 4 na pinto, isang trunk, sapat na espasyo para sa upuan. Medyo pilit kung tatawagin mong 5, pero sa totoo lang, 4 lang talaga ang kasya. Maganda talaga ang kotse na ito. Nilagay nila sa number 3, pero ako number 1 ang pili ko. Pero yung dalawa pa, ang nasa number 2 ay ang Mercedes-Benz CLA na may 7.6 sa 10. Siguro, sang-ayon ako dyan. CLA ulit, presyo ng Mercedes. Mercedes, based sa nakita ko at quality control nila, medyo pumangit nitong mga nakaraang taon ayon sa karanasan ko. Base sa 2018 Mercedes C-Class ko na ginagamit ko, nagkaroon kami ng ilang mga issue sa kalidad. Umandar at maasahan naman siya araw-araw, pero may kakaibang code, check engine light at mga ingay. Parang medyo marupok. Kaya ang CLA ay magiging halos kapareho nun, pero mas mura ang presyo at mas abot kaya at masaya siyang imaneho. Gusto ko rin ang itsura niya. Sa number 1, alam mo, sabi ng IC Cars, ang Mercedes ay hindi ang BMW 2 Series Coupe. Malamang, madali lang sa akin yon dahil dikit ang laban para sa akin. Hindi ko talaga kukontrayan ito ng todo dahil parang coin toss lang talaga sa pagitan ng RS3 at ng 2 Series gaya ng M240 o mas maganda pa yung M2 o M2 CS o alinman sa mga halimaw na yon. Magaganda sila, rear-wheel drive, mabilis at matindi. Sa totoo lang, maganda ang M2 o M240 na kotse. Masaya rin ang 230 kahit mas maliit ang makina, pero lahat sila magaganda. Pumapalo sila sa 7.9, kaya toss coin lang talaga. Paborito ko talaga ang Audi RS3, pero gusto ko rin ang BMW 2 Series. Isa talaga yan sa mga paborito kong kotse ngayon sa subcompact luxury segment. Ang susunod naman, syempre, ay ang pinakamahusay na compact cars, kung saan ang pangatlo ay napunta sa Mazda 3 sedan na may score na 8.7 para sa isang compact. Sumunod sa pangalawa ang Mazda 3 hatchback na 2.5L 4-cylinder na may 8.7, napakagandang kotse. Depende kung front-wheel drive, may automatic o manual na 6 na bilis. Pwede ring manual piliin. Kung all-wheel drive ito, kailangan mong piliin ang automatic o ang turbo, ang GTS. Kailangan mo ring piliin ang automatic. Pero magagandang kotse talaga sila. Gustong-gusto ko ang mga kotse na yan. Ang number 1 ay ang Honda Civic Hatchback na may 9.0. Sa 10 siguradong babaguhin ko pa ang ranking na yan. Maganda talaga ang Honda. Mapapansin mong hindi kasali ang Corolla dito dahil simple lang sila. Sa ngayon ako dito, mas mataas ang tingin ko sa mga ito. Maaasahan ang Corolla at maganda ang value nito.
Mahirap silang mahalin ng sobra, madali silang ariin at mahalin, pero parang kulang. Mas may dating ang mga kotse na ito. Kapag sumakay ka sa Mazda, para mas maganda ang kalidad ng loob. Mas masaya rin itong imaneho. At dahil dyan, mas pipiliin ko ang Mazda, tapos pangalawa ang Honda. Ang susunod naman, syempre, ay ang pinakamahusay na luxury compact cars. Sabi ng IC Cars, ang pinakamahusay ay ang IS o ang ISC. Kita nyo, parang nabubuing ko ng sarili ko dito mga pare. Nagkamali ako, pumalpak ako ng todo. Ang pinakamahusay ay ang IS350 na may 8.4 sa 10. Diretso agad ako sa punto. Sobrang pumalpak ako. At sang-ayon ako dyan. Ang pinakamagagandang kotse na makukuha mo sa mas maliit na bahagi ng Lexus lineup ay siguradong ang IS dahil meron pa rin itong naturally aspirated na V6 torque converter automatic. Rear-wheel drive ito, may lahat ng mga pinakabagong amenities. Gustong-gusto ko ang IS350. Tunay na hiyas ito na yung 2026 nagkaroon ito ng facelift. Nabanggit ko na ito sa iba kong video at ilalagay ko ang link sa dulo. Pero mahirap pa ring hindi sila mahalin. Ang pangalawang pwesto sa pagkakataong ito ay napunta sa IS300 na hindi na nila ginagawa ngayon o sa IS500. Tinapos na nila ang produksyon nito noong 2025. Oh, hindi ako tututol. Maganda ang kotse, pareho ang platforma pero mas maliit at di kalakasan ng makina o mga turbo 4. At syempre, ang pangatlong pwesto para sa pinakamahusay na luxury compact cars ay ang Mercedes C-Class na may score na 8.3. Mulay, makakaisip ako ng ilang mga option na marahil ay mas maganda pa. Pinakamagagaling na compact luxury kotse? Hindi. Sa personal kong karanasan BMW, dito ko ito nirarango. Tatanggalin ko yung Mercedes C-Class sa listahan na yan at malamang makikita mo na ang ang BMW 3 Series. Ito yung 330i na may X-Drive na nagbibigay ng 255 horsepower mild hybrid at tunay na hiyas ito. Mas maganda na talaga ang mga makinang yan kaysa dati. Mas maganda pa yung M340 na may B58. Alam natin ang mga improvement na dinala ng BMW. Ginagamit din yan ni Toyota sa Supra nila. Kailangan talagang maganda yan, di ba? Kaya kung ganon, para sa akin, ang pinakamagagandang luxury compact cars ay ang Lexus IS350, IS300 at BMW 3 Series. Yan ang pipiliin ko. Pwede kang mamili sa Mercedes C-Class o Audi A4 kasi halos magkapareho sila para sa akin. Para sa akin, mas maganda ang estilo, ergonomics at teknolohiya ng Mercedes-Benz. Yung Audi, yung infotainment nila o yung MMI system, medyo mas maganda. Yung kalidad ng interior parang mas maayos ang pagkakagawa kahit medyo simple lang ang itsura. Alam mo, mas maganda pa ang all-wheel drive nito. Pero ulit, halos tabla lang sa pagitan ng Audi A4 at syempre, yung Mercedes-Benz C-Class na pagmamay-ari namin. Nagsasalita ako based sa mga halimbawa at karanasan. Ngayon, ito ang pinakamahusay. 2 upuang kotse, heto na, ang Mazda MX-5, Mazda RF, magandang pagpipilian ang Nissan Z. Oo, sang-ayon ako, lalo na yung mismo. Na yon, kung manual transmission, kunin mo yon. At ang MX-5 Miata ay 8.7 sa 10, kaya ito ang nasa unang pwesto. Oh, 2 upuang kotse, alam mo ba? May mas maganda pa ako. Paano naman ang Ferrari? 296 GTB. Oo, medyo malaki ang diferensya sa presyo. Pero maging tapat tayo, sige, baka hindi siya pasok. Malaki ang depreciation, pero panalo sa saya kumpara sa iba. Teka, baka hindi rin ganun kaasahan. Kalimutan na lang natin. Oo, Miata ang number 1 sa kategoryang yan. Ang pinakamahusay na luxury 2-seater cars, pangatlo ang Corvette na may 8.6 at ang Porsche 911 Coupe na may 9.2. At dahil dyan, pinapangako ko, panuorin mo yung video na yan dyan. Pinag-usapan ko kung bakit lahat ay bumibili ng BMW M340. May espesyal na bagay tungkol dito. Oo, ibabahagi ko yan sa'yo. At saka, yan dyan, yan ang hiyas sa Lexisland. Siguradong gugustuhin mong makita yan. Sana magkita-kita tayong lahat sa lalong madaling panahon. Lahat kayo, magkaroon kayo ng magandang araw. Magkita tayo ulit, paalam.